Nanganganib na po talaga itong SMNI. Ganyan na ganyan ang saklap ng mga pangyayari para sa isang katulad ni Kibuloy. Madalas ko itong sabihin na kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin, totoong babalik yan sa atin ng doble, minsan triple pa. So kung mabuti yung ginawa mo sa kapwa mo, totoo na babalik yan ng ilang beses din, maraming beses kadalasan nakabutihan din ang darating sa'yo. Pero kung kasamaan ang ginawa mo sa kapwa mo, siguradong babalik at babalik din sa'yo yung kasamaan na yon. At ang masaklap, doble or triple pa. Baka nga mahigit pa doon. So ganyan po ang nararamdaman at nakikita natin sa pangyayaring ito, sa nangyayari kay Kibuloy. Dahil mantakin nyo sa hinaba-haba ng panahon, napakaraming complainants, napakaraming akusasyon, napakaraming biktima. Yung iba ay siguradong hindi ganun kasapat yung kanilang courage para maglabasan at magreklamo nga. Pero doon sa mga naglabas at nagkaroon ng lakas ng loob na ilahad yung kwento ng pang-aabuso sa kanila, sana po huwag sayangin natin yung kanilang courage. Importante yon. Anyway, balik tayo dito kay Kibuloy. Maraming masasaklap na pangyayari sa buhay ngayon ni Kibuloy, katulad din ni Duterte. At ito na nga po, ang SMNI ay mukhang mateterminate na rin ang kanilang franchise. Sabi nung lawyer na itong SMNI, yan naman daw ay hanggang Senado, hanggang Kongreso lang. Sigurado daw na hindi yan papasa sa Senado. Gaano ka kasigurado kung ang pagkakasigurado mo rin ay si Robin Padilla lang ang pwedeng makipagpatayan at lumaban ng kung anuman para kay Kibuloy at sa SMNI? Baka si Robin na lang. Kasi sa contempt order laban kay Kibuloy, mukhang ilan na lang, si Amy Marcos, si si Bongo, at si Villar, syempre kasama si Robin Padilla. So you see, ganyan kakonte po. Sa tingin ko, ang mga totoong, ang mga taong gustong ipakulong at ipa-aresto nga si Kibuloy at mawala syempre ang SMNI ay mas marami. Sa Senado, ganun din napapansin natin yan. Marami sa mga senators ngayon ang mukhang kahit papano ay nakikisimpatya at umaayon sa boses ng publiko. At yun ay importante. Dapat talagang pakinggan nila ang publiko dahil sila po ay mga senators ng mga kababayan natin, ng mga Filipinos. Hindi po senators yung mga yan ng iilan lang katulad ni Robin Padilla na mukhang senators lang talaga siya or senator lang siya ni Kibuloy at ni Digong. Alright, so good luck. Mati-terminate na daw ang franchise ng SMNI. Hearing no objection, Parañaque 2nd District Representative Tam Bunting, chairperson of the committee, ruled the motion carried and the termination bill approved and will be endorsed to the plenary. So talagang tuloy-tuloy na, kumikilos ang Kongreso. Sabihin na natin, nagtatrabaho ng maayos ngayon ang Kongreso sa mga ganitong aspeto na binibigyang pansin yung mga dapat parusahan, lalo na po pagdating sa social media, lalo na po sa mga ganitong klaseng network. At syempre, yung mga personalidad na katulad ni Kibuloy na umaabuso, mapang-abuso at mapanglamang. Dapat po talaga ay imbestigahan yan. Ang sabi, klaro po ang violations netong SMNI. Napakalinaw daw ng violations. Kaya madali silang makapag-decide na isubmit na sa plenary etong resolution na ito na dapat nang i-terminate ang franchise nga ng SMNI. Klarong-klaro po ang violations nila. On this note, I move that we approve bill number 9710 on the termination of Suara Sugs legislative franchise. Yun na yun. Yun na yung SMNI, franchise ng SMNI. At sigurado tayo na ito ay pagtutuunan din ng pansin ng Senado. Dahil alam natin na karamihan sa mga senators ngayon, kahit papano, ay nakikinig sa boses ng publiko at ng ating mga kababayan. Kaya good luck sa SMNI. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang senator, ng isang congressman, na siguradong magiging matiwasay ang ating bansa, mas aayos ang ating bansa kung wala ang mga katulad na itong network na SMNI. Dahil alam natin
Marami sa mga kababayan natin ang nababaluktot ang kaisipan dahil nga sa network na ito. Ang taguri or ang tawag sa network na ito ay peking media. Yun nga daw, sabi ni Franz Castro. So good luck, malapit na yan. Sigurado tayo uusad etong kaso na ito. Good luck, SMNI!